Si Takuma ay isang malungkot na talunang inaksaya ang buong buhay sa paglalaro ng Cross Reverie, hanggang sa siya'y naging kanyang karakter at nagsimulang malunod araw-araw sa mga higanteng pakwan. Bago ito, si Takuma ay naglalaro gaya ng dati, ngunit nang mag-alas 12, dalawang babae ang humalik sa kanya at napagtanto niyang siya'y nasa katawan ng karakter niyang si Diablo. Tinanong niya kung nasaan siya, ngunit nakilala niya ang lugar na lokasyon rin sa laro. Ang dalawang babae ay nagtalo kung sino ang unang humalik. Dahil lagi lang online at walang social life, nahirapan si Takumang makipag-usap sa mga babae pero nagkalakas rin ng loob na sabihin sa kanilang itigil ang pagtatalo at magbati. Tumanggi sila pero may puwersang pumilit na magkamay sila. May mga metal collar namang lumitaw sa lieg nila't lubusan silang natakot rito. Habang papunta sa lungsod, ipinaliwanag ng mga babaeng sinamon si Takuma sa kanilang mundo upang gawing alipin. Pero dahil sa makapangyarihan niyang singsing sa laro na sumasalag sa lahat ng magic, ang mga babae ang naging alipin. Ipinakilala nila ang mga sarili bilang Shira at Rem. Dumating sila sa lungsod at pumasok sa inn upang mag-check-in. Nagtalo si Shira at Rem kung sino ang makakasama sa kwarto ni Diablo, ngunit nagtapos silang magkakasama sa iisang kwarto. Habang si Diablo ay nag-aalala tungkol sa pakikibahagi ng kwarto kasama ang dalawang babae at iniisip ang lahat ng posibleng mangyari sa kanila, may kumatok sa pinto at nagpakilala bilang Celestine Baudelaire na pinuno ng Asosasyon ng Salamangkero. Nakilala siya ni Diablo at nagtaka kung bakit naroroon, kaya inihayag ni Celestine kakausapin si Rem pero napansin nito ang collar at naging interesado. Ipinaliwanag ni Diablo ang sitwasyon at tinanong ang dahilan ng pagdating ni Celestine. Nainsulto ang gwardiya niya at nakipagtalo kay Diablo. Nataranta si Diablo at hindi alam ang sasabihin dahil hindi niya sinasadyang magsalita sa ganoong paraan. Katangian ito ng karakter niya kaya pinigilan niya ang sarili at sinubukang sindakin ang gwardiya. Pinatigil ni Celestine ang pagtatalo at sinabi ni Rem na ayaw niyang pumunta sa asosasyon, ngunit tiniyak ni Celestine kay Rem na nais lang niyang tumulong. Ngunit nanindigan si Rem sa desisyon niya at umalis na si Celestine. Napansin ni Diablong na dismaya si Rem at tinanong ang problema pero tumanggi ito kaya pumasok ang pagiging gamer niya. Batay sa kanyang karanasan, alam niyang kung pipilitin si Rem ay magsasabi ito sa kanya kaya binuhat niya ito at dinala sa kwarto nila. Nagtungo siya sa ibabaw ni Rem at napagtanto kung ano ang ginagawa niya dahil nadala siya sa kwento ng laro. Nataranta ulit siya sa puntong hindi na niya alam ang gagawin para mapagsalita si Rem. Gumawa siya ng kakaibang bagay at hinawakan ang mga tenga nito na nagpagising sa ilang mga bagay na nasa kaibuturan ni Rem. Di nagtagal, bumigay rin siya at sinabi kay Diablong ang Demon Lord na kilala bilang si Krebscum ay nasa loob ng katawan niya. Itinatago niya ito sa lahat dahil tatapusin siya ng mga tao kung malalaman nila. Nangako si Diablong tutulungan si Rem na alisin ang Demon Lord kaya ito ay naging emosyonal at napaiyak. Sinubukan siyang aliwin ni Diablo, ngunit nabigo ito. Lumabas siya para sa sariwang hangin at nakita ang gwardiya mula kaninang lasing. Hinagis ng gwardiya ang bote sa kanya at nagsamon ng isang dragon. Ang dragon na level 30 ay sumugod kay Diablo, ngunit hindi siya nasaktan dahil si Diablo ay level 150. Madali niyang tinalo ang dragon at ipinakilala ang sarili bilang isang Demon King. Kinabukasan, nagising si Diablo sa pagitan ni Shira at Rem na hawak ang dibdib. Agad siyang nataranta, ngunit hindi siya makabitaw kaya nagtaka siya rito hanggang sa magising na si Shirang sobrang nahiya. Nagising si Rem sa gulot na pansin ang kamay ni Diablo. Nataranta siya at hindi alam ang sasabihin, kaya nagkomento na lang siya sa kung gaano kaliit ito at nasampal. Habang papunta sa guild, tinanong ni Diablo ang kawalan ng mga tao roon dahil sila ang isa sa mga pinakakaraniwang lahi sa laro. Ipinaliwanag ni Rem na ang mga tao at mga demi-human ay di magkasundo kaya sila'y hiwalay ng tirahan at binanggit ring siya'y level 40. Dumating sila sa guild at binigyan ng papel para sa rehistro. Hindi marunong magbasa si Diablo kaya binigay niya kay Shira ang papel para mapunan na ikinasaya nito. Pagkatapos, nagtungo sila para sukatin ang level nila sa salamin. Si Shira ang nauna at ang level niya ay 30 pero nang sukatin ni Diablo ang kanya, nagkaroon ng kakaibang reaksyon ang salamin. Narinig ng guildmaster ang kaguluhan, kaya lumabas siya para imbestigahan. Inimbitahan niya ang tatlo sa opisina at sinuri ang papel nila. Ipinaliwanag niyang ang salamin ay nagkaganoon dahil si Diablo ay napakalakas at hindi niya sila maaring tanggapin sa guild dahil mas malakas pa ito sa kanya. Ngunit kinumbinsi siya ni Diablo kaya ipinadala niya sila sa unang misyong puksain ang isang malaking ahas at kunin ang isa sa mata nito. Sa daan, tinanong ni Diablo kung maaari silang gumamit ng teleportation dahil ito ay nagagamit sa laro, ngunit nalito ang dalawang babae at hindi nila alam ang kanyang sinasabi.
Dumating sila sa lugar kung saan nakita ang ahas, ngunit naramdaman ni Shirang may nagmamasid, kaya kumilos si Diablo at halos pasabugin na sila. Sila ay grupo ng mga elf na humihiling kay Shirang bumalik dahil siya ay prinsesa nila, ngunit tumanggi ito dahil ayaw niyang pakasalan ang hari nila pati ang pagbibigay rito ng sanggol. Nakialam si Diablo para kay Shira, kaya pinana siya ng mga elf, ngunit wala rin iyong epekto. Nagsawa na si Diablo kaya ginawa niyang yelo ang buong paligid. Bigla namang lumitaw ang guwardiya ni Celestine sinindak ni Diablo at nagsimulang makipagtalo sa mga elf sa kawalan nila ng silbi. Ibinunyag niya sa kanilang wala talagang ahas at siya ang naglagay ng kontrata upang matambangan si Diablo. Binalaan niya ito sa huling beses at umalis. Pagbalik sa inn, si Diablo at Shira lang ang nasa kwarto nila. Sinubukan niyang magsimula ng usap ngunit siya ay nahihirapan. Pinuri ni Shira ang magic at nagkaroon ng obserbasyon si Diablo. Sa mga laro, muling nabubuhay ang mga karakter kaya makatuwiran ang mga misyon para mag-level up. Ngunit sa mundong ito, lahat ay nais lang mamuhay ng payapa at walang pangalawang pagkakataong bumalik. Gayunpaman, may ilan ring handang isakripisyo ang buhay upang mag-level sa kung anong dahilan. Sinabi rin niyang sa kabila nun, itataya niya ang buhay upang talunin si Krebscom. Akala ni Shirang pinipili ni Diablo si Rem, kaya niyakap niya ito at nakiusap na wag siyang piliin. Napahiga siya sa ibabaw nito at nagsimula ng kung ano't nagkaroon ng sariling isip ang kamay ni Diablo. Sila ay parehong nagsaya hanggang sa dumating si Rem at winasak siya. Kinabukasan, inatas ng Guildmaster sa tatlo ang isang napakadaling misyon. Tumanggi si Rem kaya pumayag si Shira at Diablong sila lang. Sa labas ng guild, binanggit ni Shira ang tungkol sa misyon at iyon ay paghahatid ng mga pampalamig kaya siya ay nainsulto sa pagiging simple ng gawain at inihayag na ito ang dahilan kaya ayaw niyang sumama. Habang bumababa ng hagdan, isang level 50 na tao ang nakipag-usap kay Diablo at ipinakilala ang sarili bilang si Emil Bichelberger. Binanggit ni Emil ang pagmamahal niya sa mga babae at kung paano niya sila palalayain mula sa mga kamay ng halimaw na si Diablo. Nalito si Diablo pero hindi natakot kaya nainsulto si Emil at hinamon siya sa isang duelo. Nagalak si Diablo dahil unang hamon iyon mula nang dumating siya rito. Pumorma si Emil bago sumugod ngunit alam na ito ni Diablo kaya madali niya itong sinalag. Naghanda siya ng isa pang atake pero nangangailangan ito ng oras kaya sinuntok lang siya ni Diablo at nadismaya sa kawalan ng estratehikong pag-iisip ng mga tao doon. Bumangon si Emil at sinubukang atakihin si Diablo ngunit sumigaw si Shara at Rem na tumigil siya. Sinabi ni Emil na siya'y lumalaban para sa kalayaan nila ngunit ipinaliwanag nilang hindi sila alipin at tinutulungan sila ni Diablo. Natuwa siya at humingi ng tawad kay Diablo at umalis. Habang naghahatid ng pampalamig si Shira at Diablo, nakakita si Shira ng ilog at nagmungkahing maligo sila. Muling nataranta si Diablo sa pag-iisip ng isusuot ni Shira, kaya tumanggi siya at iminungkahi na lang ang pagsalakay sa mga low-level na mga nilalang. Natakot si Shira at nakiusap sa kanya sa kakaibang paraan na huwag dahil ayaw niyang makipaglaban hanggat hindi pa siya lumalakas. Pagdating sa kastilyo, naging alerto ang mga gwardya dahil napagkamalan nila si Diablong Fallen, ngunit nakilala ito sa mga chismis. Sunod ay ipinaalam nila ang 100 Fallen Army na malapit ng umatake. Nalito si Diablo dahil ang Fallen ay mga boss at hindi kailanman nagtipon sa mga grupo. Aminado siyang wawasakin ng mga Fallen ang lugar at mahirap para sa kanyang talunin ang daan-daan ng mag-isa, ngunit nagsinungaling siya kay Shira at sinabing magiging ayos lang sila. Isang gwardiya ang lumapit para ibigay ang liham na patunay sa natapos nilang misyon, ngunit napansin ni Diablo ang pagkabalisa niya dahil kay Shira, nagpasya siyang tumulong. Inutos niya sa kanilang pumasok at sinabihan siya ni Shirang mag-ingat kaya naman natanggal ang lahat ng mga pagdududa niya tungkol sa pagharap sa mga Fallen. Isang malaking halimaw ang lumapit ngunit madali niya itong pinatalsik. Pagbalik sa lungsod, binisita ni Celestine si Rem at sinabing tinanggal niya ang gwardyang tumambang kay Diablo at humingi ng tawad para doon. Ngunit nag-aalala siyang baka Demon Lord si Diablo at sinabing ang mga ito ay hindi maaaring isamon doon, kaya maaaring isa siyang Fallen at sinabi kay Rem na mag-ingat dahil baka saktan nito. Kumontra si Rem at pinakitang labis ang tiwala kay Diablo. Ang gwardyang natanggal na si Galak ay sumugod at mukhang wala sa tamang isip. Sinabi niyang pinag-uusapan siya ng mga tao kaya sinaktan niya sila at kumuha ng kutsilyo. Nakilala ito ni Rem at sinubukan siyang pigilan, ngunit nabigot kinuha ni Galak ang sariling buhay at naging Fallen. Pagbalik kay Diablo, napuksan na niya ang 70, ngunit nag-aalala siyang mapapagod lalo kung magpapatuloy ito. Hinamon siya ng pinuno ng mga Fallen si Edelgard sa isang duelo. Tinanggap niya ito at umatake siya.
Sa lungsod, nagyabang ang Fallen na madali niyang minanipula si Galak upang tulungan siyang makapasok sa barrier ng lungsod. Inatake ng gwardiya ni Celestine ang Fallen at tumakbo sila ni Rem. Narating nila ang dead end at naipit sila ng Fallen, pero biglang lumitaw si Emil at nagamit niya ang pagiging simp sa tamang paraan. Nagtipon ang mga gwardiya sa Fallen, ngunit tila wala itong kontrol. Sinubukan ni Emil na atakihin ito pero siya'y bumagsak. Gayunpaman, hindi siya umurong at nagsimulang maghanda ng isang atake. Si Diablo naman ay umiiwas sa atake ni Edelgard at natukoy na siya ay level 80. Tumigil sila saglit at nilunsad ni Edelgard ang ultimate attack niya kay Diablo. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto. Nagulat si Edelgard at isang gwardiya ang nagsabi kay Diablong isa sa mga Fallen ay nasa lungsod at target si Rem at Celestine na ikinagulat din niya. Naging desperado si Diablo at binigyan si Edelgard ng huling pagkakataong umatras bago pa sila puksain. Tumanggi si Edelgard at inihayag na siya ay tunay na lingkod ng Demon Lord at hindi siya atras hanggang mapalaya nito. Sinabi ni Diablong siya ang tunay na Demon Lord bago pa kawalan ang kanyang ultimate attack. Pinuksan niya ang hukbo ng Fallen at iniwan si Edelgard na sugatan at walang suot. Matagumpay niyang ginamit ang return technique upang agad na mag-teleport pabalik sa lungsod. Sa lungsod, natalo ng Fallen ang maraming gwardiya at malubhang nasugatan si Emil. Ngunit hindi pa rin siya umurong at nang handa ng umatake, ang Fallen ay pumagitna si Diablo. Sinuri niya si Emil at binigyan si Celestine ng healing potion para dito. Binantaan ni Diablo ang Fallen, kaya inatake siya nito pero sinalag ito ng singsing. Sumugod itong muli ngunit ganoon pa rin ang resulta, kaya sumuko ang Fallen at nagmakaawa para sa buhay ngunit walang patawad si Diablo. Sobrang napagod si Diablo at niyakap siya ni Shira at nagpasalamat din si Rem. Inamin niyang naniniwala siyang matutulungan ni Diablo at mabait itong sumagot, ngunit naalalang siya ay Demon Lord at sinabing ginagawa niya iyon dahil trip niya lang. Wala yon kay Rem kaya nagulat si Diablo pero napansin niyang na kay Shira na naman ang kanyang kamay at napunta ang isip niya sa kung saan. Ngunit tumama ang kanyang mukha sa ribcage ni Rem na nagpatumba sa kanya. Makalipas ang 3 araw, nagluksa ang mga tao para sa hukbong lumaban sa Fallen. Sa ika-10 araw, nagpapahinga pa rin si Diablo dahil sa pagod sa lahat ng magic na ginamit niya. Hiniling ni Shirang sumama si Diablo sa quest, ngunit tumanggi siya, kaya inalis ni Shira ang suot na nagdulot sa kanya ng kung ano. Sinabi sa kanya ng Guildmaster na yon ang magpapabangon sa bawat lalaki, at magtatagumpay na siya, ngunit dumating si Rem sa silid at dinropkick siya. Niyakap ni Shira si Diablo at naipit ang mga braso nito, kaya nagselo si Rem at niyakap ang isa pang braso, ngunit biglang pumasok ang Guildmaster na kinagulat ni Rem. Tinanong ni Diablo ang Guildmaster kung bakit at ipinaliwanag nitong gusto ng kaharian ng mga elf na ibalik si Shira kaagad dahil kundi ay magsisimula sila ng digmaan. Inatas ng Guildmaster sa 3 ang misyong pigilan yon. Ipinabatid din niyang ang kapatid ni Shirang si Kira ay naglagay ng malaking bounty sa kapatid kaya binalaan rin niya sila sa paglabas. Nagalit si Diablo at sinabing walang makakalapit rito at paprotektahan si Shira dahil sa kanya lang ito. Binanggit din niyang gusto niyang makipag-usap sa Panginoon ng kaharian ng mga elf bago tumalon si Shira at nilunod na naman ang kanyang mukha. Sa daan, kinuwento ng Guildmaster ang kasaysayan ng Panginoon ng lungsod at siya ang bayani dahil natalo niya ang Demon Lord na naghasik ng lagim. Tinanong ni Diablo ang level ngunit hindi nito alam. Binalaan rin siya tungkol sa Panginoon dahil mahirap itong kausapin. Dumating sila sa kastilyo at natagpuan si Lieutenant Chester kung saan sa taong ito ipinagkatiwala ng hari ang lungsod. Si Shira at Rem ay nagpakilala ng may kaba, ngunit ang takot na si Diablo ay nagpanik dahil di alam kung paano magpapakilala bilang Demon Lord sa nakakatakot na tao, ngunit kalaunan ay nakaisip ng paraan at nagdiwang. Tinanong ni Chester ang lakas ni Diablo, at sa pagkadala sa Demon Lord persona ay sumagot siyang dapat niyang gawing abo ang tinyente upang ipakita ang kanyang lakas, na ikinagulat ng lahat kaya napahingi sila ng tawad para dito. Nagpatuloy ang tinyente at pinaliwanag na ang mga elf ay naninirahan sa gubat at inaambush ang mga biktima mula sa mga puno. Pagkatapos ay tinanong niya si Shira sa pananatili kasama ni Diablo at ng iba. Sumagot siyang nais niyang maging sarili niyang tao at lumikha ng sarili niyang reputasyong hindi galing o ipamamana ng isang royal family. Isang Imperial Knight ang pumasok sa silid at nagpakilala bilang si Alicia at sinabi niya sa kanilang naroroon siya para tulungan sila sa pag-uutos ng hari. Sinabi niya kay Rem na humanga siya sa kakayahan nito, nagbigay sa Guildmaster ng bag ng perang mula sa hari, hinikayat si Shirang ituloy ang layunin at pinasalamatan si Diablo sa pagligtas nito.
Muling nilabas ni Diablo ang Demon Lord person at sinabihan si Aliciang huwag siyang kausapin, ngunit agad niyang pinagsisihan ang mga salita ng sumunod nga rito si Alicia. Nagtungo sila sa panday at kumuha si Diablo ng mas mahinang sandata kumpara sa meron siya upang hindi aksidenteng mapuksa ang sinuman. Habang papunta para kumuha ng mga potion, ay may mga bounty hunter na nagpakawala ng usok at dinukot si Shira. Inalis ni Diablo ang usok at nakita ang dalawang tumatakbong tangan si Shira. Bago ito masundan, isang pangkat ang lumitaw upang pigilan siya, ngunit pinalipad ni Diablo ang mga ito gamit ang bagong sandata na nagpatalsik sa kanila sa pader. Huminto si Diablo at sinigurong ang mga hunter ay buhay pa dahil ito ang dahilan kung bakit siya bumili ng mahinang sandata. Sumugod sa likuran ang isa pang hunter, ngunit pinigilan siya ni Alicia. May isa pang nagtatagot nagpaplano ng atake nang marinig niya si Rem na nagrereklamo sa pagkasira ng pamimili nila at pagkatapos ay pinukpok siya sa ulong nagpatulog sa kanya. Tiniyak ni Aliciang kontrolado na ang lahat kaya nag-super speed si Diablo para abutan si Shira. Naabutan niya si Shira at handa ng umatake, ngunit biglang sumulpot si Emil at iniligtas siya. Tinanong ni Diablo kung paano na lamang nasa panganib sila, kaya ipinaliwanag nitong narinig niyang may bounty si Shira at binantayan ito upang protektahan. Dinala niya ang mga bounty hunter para bigyan ng aral sa prinsipyo at kung paano tratuhin ang isang babae. Sinabi ni Diablo kay Shirang manatili sa tabi upang maprotektahan, kaya humawak ito sa braso niya at nagpasalamat rito, na tila nabaliw ulit. Narinig naman nila ang tiyan ni Alicia, kaya dinala nila ito upang makakain. Kinabukasan, dumating si Celestine at sinabing may dumating na slave caravan, na may parehong collar tulad ng kanila, kaya maaaring maging kapaki-pakinabang ang pagbisita upang maalis ang kanilang mga collar. Naguluhan sila kung magsisimula ba sa Elven Kingdom Quest o sa issue ng collar. Gayunpaman, nagdesisyon si Diablong magsimula sa problema ng mga collar. Nakarating sila sa merkado at nag-alinlangan si Diablo, dahil ang Virgin Shield niya ay hindi siya mapagtanggol mula sa merkado sa laro, kaya paano pa mismo doon. Ngunit nang pumasok sila, tila hindi naman pala malala. Lumabas ang may-ari ng merkado at binati sila. Pagkatapos ay inihayag niyang nakikita ang daloy ng magic pati na ang lakas ni Diablo. Sumingit si Shira at ipinahayag na may pareho din siyang kakayahan. Habang sinusuri ang mga pinadala ni Celestine, pumayag ang may-aring subukang tumulong at sinabing di karaniwan ang daloy ng magic ni Rem lalo na sa may tiyan. Napaisip si Shirang buntis si Rem kay Diablo at nagkaroon ng kaguluhan, ngunit tiniyak ni Diablong hindi yon totoo. Hiniling ng may-ari sa ilang lumabas muna dahil mas gusto niya kung kaunti lang ang makakaalam ng sikreto sa pag-alis ng mga collar. Lumabas si Alicia at Rem dahil di maganda ang pakiramdam ni Rem. Sa labas, sinubukan ni Alicia ang simpleng spell para mapabuti si Rem. Kakaiba ang reaksyon ni Rem pero nagpasalamat kay Alicia dahil mas bumuti na. Sa merkado, inalis ni Shira ang kanyang damit at pumatong si Diablo rito. Sinabi ng may-ari ng merkadong ang layunin ng ritual ay para maabot ni Diablo ang daloy ng magic ni Shira at masira ang pinakamalakas na bahagi ng collar at mas epektibo ang ritual kapag may kontak sa balat. Hindi man lang mahawakan ni Diablo si Shira, ngunit pagkatapos isipin bilang wand, nag-super bowl mode siya at ininspeksyon ang mga pasilidad sa itaas bago makarating sa power source ng collar, ngunit nabigo pa rin ito. Sinabi ni Diablong natutunan niya kung paano maabot ang daloy ng magic, ngunit ito ay isang komplikado at nakakapagod na proseso. Si Shira naman ay sobrang natuwa dahil napuno siya ng enerhiya mula sa magic ni Diablo sa kanya. Pumunta si Alicia sa silid nang marinig nila ang plauta at nakilala ito ni Shira. Dito nagpakita ang kapatid niyang si Kira. Mapayapang hiniling ni Kirang umuwi na siya at ayaw niya ng digmaan sa anumang pagkakataon. Tumayo si Rem para kay Shira, kaya sinabi ni Kira sa grupong hindi ito pinipilit na sumamat babalik siya para sa huling desisyon ni Shira. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Rem at kinausap si Shira sa kanyang desisyon. Tiniyak ni Shirang hindi siya aalis at pagkatapos ay sinabi ang pangarap niyang magbukas ng cafe at makasama silang magtrabaho doon. Pumayag si Rem at nagalak si Shira, kaya nagising si Diablo. Itinulak ni Shira si Rem sa kama at nagsimulang maging masyadong mapaglaro, lalo na sa may ibabang bahagi. Samantala, nasa itaas ng puno si Kirat nangangarap na magkaanak kay Shira. Isang araw, ang batang Takuma ay nakikipaglaro sa mga kaibigan at nangakong tutulungan sila at bibigyan ng magandang gamit. Kinabukasan, tumakbo si Takuma sa palaruan kung nasaan ang mga kaibigan pero natagpuan niya silang pinag-uusapan siya. Tinawag siyang talunan at inihayag na ginagamit lang siya para sa kanyang gamer skills at in-game equipment. Ngunit nagising siya at nakita si Shira at Rem na nakadikit sa kanya.
Nang magising, sinabi ni Rem na ipapaalam niya sa Guildmaster na si Sylvia pati kay Celestine ang tungkol kay Kira, at si Alicia naman ay pupunta kay Chester. Pag-alis, pinaupo ni Diablo si Shira upang maturuang gumawa ng mga potion. Ngunit ang problema ay di niya alam kung paano gumawa sa mundong iyon. Tumingin siya kay Shira at nadala ang kanyang mga mata, ngunit pagkatapos ay nagkomento si Shira sa bilis ng paggawa niya ng potion. Tiningnan ni Diablo ang boteng na puno kahit hindi alam kung paano, at napagtantong kung ididistract ang isip ay magagawa ng katawan ang mga bagay kahit hindi ito alam. Sinabi niya kay Shirang mag-focus sa kamay niya at siya'y tutuon naman sa iba. Napansin niya ang lahat ng mga ginawa pati ang pagkamangha ni Shira, kaya ngumiti siya, pero nang mapansin ito ni Shira, ay tinago niya ang ngiti at nanatili sa Demon Lord persona niya. Gayunpaman, sinabi ni Shirang cute ito, na ikinahiya ni Diablo, ngunit sinabi niya kay Shirang masaya siyang palipasin ang oras kasama ito. Bago pa man makapagbahagi din ng sariling nararamdaman si Shira, naantala siya ng tunog ng plauta ni Kira. Nagka-epekto ito kay Shira at sinabi kay Diablong gusto niyang bumalik sa kaharian ng mga elf. Tinanong ni Diablo ang dahilan at sinabi ni Shirang nagdesisyon siyang ilaan ang oras sa pamilya niya at hindi sa mga quest bago umalis. Bumalik si Rem at Alicia at nagulat sila nang sabihin ni Diablo ang nangyari. Tinanong ni Rem si Diablo kung ano ang gagawin, ngunit ang malungkot na si Diablo ay nagpasya lang na matulog. Naisip ni Diablo si Shira pati ang magagandang sandali nila't naiyak, kaya sinubukan siyang lapitan ni Rem, ngunit nagpasyang wag ituloy. Di naglaon, pumasok si Rem at sinabi ang tungkol sa pagkalito niya at kung paano binanggit ni Shira ang mga pangarap nito para sa hinaharap na kasama sila. Nagtaka siya kung nasa ilalim ito ng isang uri ng spell at kinumpirma yon ni Diablo. Iniisip ni Diablong nagbago si Shira nang tugtugin ni Kira ang plauta, ngunit hindi rin ito mapatunayan dahil di pa siya nakarinig ng brainwashing sa laro. Susundan ni Rem si Shira at tinanong si Diablo kung sasama siya, ngunit naalala niyang lagi siyang iniiwan ng lahat at natatakot siyang talikuran uli ni Shira. Tinanong niya kay Rem ang dahilan para dito at sinabi nitong kaibigan sila ni Shira kung saan bumalik sa kanya ang mga magandang alaala kay Shira at nagbigay sa kanya ng motibasyong sumama din kay Rem. Napansin ito ni Alicia at tinanong kung pwedeng sumama at pumayag sila. Sa gubat, tinali ni Kira ang kapatid at binunyag ang spell na tanging mga elf lang ang nakakarinig. Nang tinugtog niya ang plauta, nagkaroon ng epekto ang spell at pinasunod ito sa mga utos, na ginamit niyang muli para tanungin ito tungkol kay Diablo at kung paano ito nakinabang sa kanya. Ngunit sinabi niyang ang tanging utos lang ni Diablo ay makipagkamay at ngumiti kay Rem. Nagalit si Kira at tiniyak ritong hindi makakabalik sa kanya. May sumabog sa labas ng tolda ni Kira, ngunit binaliwala niya ito at nilabas ang malagkit na nilalang nakakain sa mga damit ni Shira. Nakiusap itong huwag iyong gawin, ngunit desidido na siya. Sinunog nito ang damit ni Shira, ngunit kahit nasasaktan ay di ito pinansin, at nang si Shira ay humingi ng tulong, lumitaw si Diablo at pinigil si Kira at pinalaya ang kapatid. Hinanap ni Kira ang mga bantay, na pinabagsak na rin ni Diablo. Tinanong niya uli ang kapatid kung gusto pang umalis at ginamit ang spell. Sinabi ni Shirang hindi, pero walang pakialam si Diablo, at gamit ang collar, inutos ni Diablo kay Shirang ihayag ang tunay na nararamdaman, na walang impluwensyang mahikal. Nabasag ang spell at sumigaw si Shirang gusto niyang makasama si Diablo Trem at habang buhay nang iwan ang lugar na yon. Nagalit ng todo si Kira at hinamon niya si Diablo sa isang duelo at sinamon ang pinakamalakas na halimaw na mayroon ang nasyon ng elf. Natakot ang lahat at pinatakbo si Diablo pero hindi niya ginawa. Nawala sa kontrol ang halimaw at sinugod pati ang may-ari. Iniisip ni Diablo ang di kilalang halimaw pati plauta at natukoy niyang baka mga elemento itong hindi pa nailalabas sa tunay na laro. Inutusan ni Kira ang halimaw, ngunit inatake siya nito ng buntot dahil wala na ito sa kontrol. Sinugod ni Diablo ang halimaw gamit ang mga bato at hiniwa ang isa sa mga ulo nito. Naging kumpiyansa si Diablo at iniisip na madali niyang tatapusin ang laban, ngunit agad ring nagregen ang ulo nito. Nagulat si Diablo sa bilis ng pagregen ng halimaw na naglunsad ng atakeng nagpalipad sa kanya. Bumangon siya at nag-isip ng paraan kung paano matatalo ang halimaw dahil elemental ang mga atake nito at di mahikal kaya hindi niya ito maiwasan. Nag-aalala rin siya dahil ang mga ganitong halimaw ay isa lang dapat ang kapangyarihan. Umatake ito gamit ang 4 na ulo pero naiwasan ni Diablo ang lahat. Nawala uli ito sa kontrol at sobrang natuwa si Kira sa nagawa nitong pinsala. Napaisip si Diablo sa kahinaan nito at sinabi ni Shirang may core ito sa loob ng katawan. Kung magagawa niyang sirain yon ay muli itong magiging kristal. Ngunit ibinunyag ni Kira na ang core ay patuloy na gumagalaw at hindi madaling makikita.
Binasag ni Diablo ang kumpiyansa ni Kira sa pagsalakay sa buong katawan ng halimaw at madali itong sinira. Handa na si Diablong tapusin si Kira, ngunit pinigil ito ni Shira, at pinakiusapan siya dahil kahit pamasama ito, sila pa rin ay magkapatid. Pinalampas ito ni Diablo, ngunit lumitaw si Chester, kasama ang hukbo, at hindi pumapayag. Sinabi ni Chester na pinadala ni Kira ang mga alagad sa ibang bansa para magsimula ng digmaan, kaya inutos niyang ubusin ang mga elf at hulihin si Shira. Sinubukan ni Diablong pigilan siya, ngunit nakulong siya sa spell na di niya alam. Sumubok rin si Alicia, ngunit madali nitong pinutol ang espada niya. Ginamit ni Diablo ang magic flow na tinuro ng may-ari ng merkado, at binasag ang spell. Nagsimula silang mag-insultuhan at binara siya ni Diablo ng husto bago sila mag-umpisa sa kanilang laban. Nauna si Diablo gamit ang pagsabog, ngunit walang takot si Chester, at halos napabagsak si Diablo sa unang atake at naglunsad ng sunod-sunod kung saan ilan sa mga ito ay naitama niya. Sinubukan niyang lumayo, ngunit hindi umurong si Chester. Nang mapag-aralan ang mga atake, naghanda si Diablo ng patibong at nahulog si Chester, kaya siya ay nakapag-heal. Sunod ay naglagay si Diablo ng serye ng mga patibong sa paligid. Umatake si Chester ng mabilis pero dahil sa kaadikan ni Diablo sa laro, nakatama siya kay Chester, at nakulong ito sa loob ng yelong barikada. Habang nagpapagaling si Diablo mula sa mga atake, bigla na lang nakawala si Chester at sumugod sa kanya. Tatapusin na siya ni Chester pero naglunsad si Diablo ng serye ng ataking puminsala kay Chester. Nagbanta si Chester na sasabihin niya sa kanilang hari ang tungkol sa kanya, na magdudulot ng problema kay Diablo kung hindi siya tatapusin. Tumindig si Alicia para kay Diablo, at sinabing susuportahan si Diablo kung mangyari yon. Wala nang ibang opsyon kaya umatras si Chester at umalis ang unit. Humingi si Rem ng healing potion para sa mga elf, kaya nagbigay si Diablo at inasikaso si Shira. Kahit sobrang galit sa kapatid, labis siyang nagdalamhati para dito. Bumalik si Alicia sa palasyo ng hari, at sinalubong ng isa sa katulong, na agad na nagpaumanhin matapos makita ang banal na uslak na si Sadler. Tinanong ni Alicia ang kanyang naging misyon at sinabi nitong pinuksan niya ang bawat alagad ng Demon Lord sa nayong pinuntahan niya. Pagkatapos pag-usapan ang mga mortal, umalis na si Alicia. Nagtanong si Sadler kung saan siya patungo, at binunyag nitong sa Faltra, na pupuntahan rin niya dahil sinabi ng punong paring si Lumachina ang mga pangitain ng pagbabalik ng Demon Lord doon. Pagbalik sa tatlo, tinuro ni Rem kay Shira ang pagsamo ng ibon at pinaliwanag ang kapangyarihan nito. Inalipin ito ni Shira at nagtapon si Diablo ng barya para subukan ang kakayahan. Nagagawa rito ng summoner na makakita sa mga mata nito. Lumipad ng mataas ang ibon at natagpuan ni Shira ang barya at pinana ito ng perpekto. Nagdiwang si Shira at napansin ang mabahong amoy ni Rem, kaya nag-alok siyang maligo kasama niya. Sa ilog, naghubad sila kaya naman ang puso ni Diablo ay kumalabog ng matindi. Niyaya pa siya ng mga ito, ngunit dahil sa pagiging birhen, ay tumanggi siya at umupo na lang sa likod ng batot, iniisip ang nagaganap sa likuran niya. Narinig niya ang mga sigaw nila at natagpuan si Edelgard na hawak si Rem. Sinabi ni Diablong bitiwan ito, kaya ginawa niya, at sinabing alam niya ang demonyong nasa loob ni Rem. Nagtanong si Shira, kaya sinabi ni Rem ang katotohanan. Dito niyakap ni Shira si Rem. Ipinaliwanag ni Edelgard na alam niya kung paano bubuhayin si Krebscom nang walang panganib sa buhay ni Rem. Pumayag si Diablo sa ritual pagkatapos ng 3 araw upang buhayin ang Demon Lord at tapusin ito mismo. Paglipas ng 3 araw, habang kumakain ay bumalik si Alicia. Niyaya sila ni Aliciang bumalik sa inn at sa daan ay binahagi niya ang tungkol kay Sadler at binunyag na ang level nito ay higit sa 100. Nagbabala siyang kung malaman ni Sadler ang tungkol kay Diablo, gagawin niya ang lahat para pabagsakin ito pati mga kasama niya. Alam niyang malakas si Diablo, ngunit nagbabala pa rin tungkol sa tunay na lakas ni Sadler, at sinabihan silang manatili muna sa loob. Naroroon naman si Sadler, at nagtanong tungkol sa kasama ni Alicia. Sinabi niyang sila ay mga adventurer. Matindi ang pag-iisip ni Diablo sa sasabihin, at ipinakilala ang sariling Demon Lord. Tinanggap ito ni Sadler bilang biro, ngunit sinabi niya kay Aliciang ang pakikipagkaibigan nito sa mga nagbibiro tungkol sa Demon Lord ay problemang hindi niya maaaring palampasin. Tumindig si Alicia para sa sarilit sinuportahan siya ni Rem, ngunit agad itong pinatahimik ni Sadler, at sinabing ang banal na kapangyarihan niya ay bigay ng Diyos. Nakialam si Diablo at binasag ang tungkol sa banal niyang kapangyarihan. Nakita niya ang cheat magic, kaya nagalit siya at ginamit ang cement magic kay Diablo, ngunit ito ay tumalbog pabalik at naging semento ang anyo ni Sadler. Sa inn, bago ang oras ng ritual ay nagpa siya ang tatlong sabihin kay Aliciang si Krebscom ay nasa loob ni Rem.
Nagpasalamat si Alicia sa katapatan ni Rem at nag-alok sa kanya ng tulong. Gayunpaman, nagduda si Diablo pero binaliwala niya ito. Dumating ang tatlo sa tore ng ritual kasama si Alicia, kung saan doon rin nasamon si Diablo. Hinanda na ni Edelgard ang lokasyon ng ritual at bagaman may pagdududa si Rem, nagtiwala siya kay Diablo at tumuloy sa ritual. Humiga si Rem at pinadaloy ni Diablo ang magic rito, ngunit hindi sapat at kailangan ng butas para sa mas madaling access. Imbis gumawa ng isa sa tiyan ni Rem, minungkahi ni Edelgard ang isang butas kay Diablo. Ikinagulat ito ng lahat at panandaliang nabaliw si Diablo, ngunit dahil sa pakiusap ni Rem ay tinuloy niya ito. Matapos maramdaman ni Rem ang ilang bagay, natagpuan ni Diablo si Krebscom at binuhos ang lahat ng magic dito. Tagumpay ang ritual at nagising si Krebscom. Agad hinamon ni Diablo si Krebscom at tinanggap niya ito't pinakita ang kapangyarihan. Ngunit nakalimutan niya ang litanya at huminto saglit kaya naguluhan ang lahat. Sinabi ni Shirang huwag manakit kaya hindi niya ginawa't humingi ng pagkain. Nagbigay si Shira ng cookies na lubos niyang nagustuhan at nagpa siyang ilaan ang buhay sa pagkain ng lahat ng cookies sa mundo. Sa kanilang pagbalik sa lungsod, nagpakilala ang Falling si Yulirex na tapat na naglilingkod sa mga Demon Lord. Sinabi ni Edelgard na siya'y naglingkod sa 3 henerasyon ng mga Demon Lord at siya ang pinakamatanda at pinakamalakas. Bilang pagdiriwang sa pagdating, nag-alok si Yulirex na tapusin ang mga mortal sa paligid ni Krebscom pati sila Diablo, ngunit tinanggihan niya ito. Nalito siya at natukoy na ang kasalukuyang Demon Lord ay hindi pa handa kaya dapat itong buhayin muli. Inatake niya ito ngunit pinagtanggol siya ni Edelgard at ipinaliwanag na kung ayaw niyang tumapos ng sinuman ay dapat sundin ang mga utos niya. Walang pakialam si Yulirex at binigyan lang ito ng spinning kick. Nakatayo pa rin si Edelgard, ngunit nagbigay ulit si Yulirex ng matinding tama. Nakialam si Diablo at sinugod si Yulirex ngunit nakaramdam ito at sinalaglang ang lahat. Nagbigay si Diablo ng hindi may iwasang ataking kanyang tinanggap, ngunit hindi siya naapektuhan nito't pinuntirya si Diablo. Umiwas siya ulit at nagiwan ng isang minang natapakan ni Yulirex, ngunit hindi siya muling naapektuhan. Sinugod niya si Diablo ng may matinding bilis at sinubukang tapusin sa puntong iyon. Ngunit binalik ito ni Diablo at si Yulirex ang napinsala. Sumuko siya sa pagtatangka kay Diablo at sinubukang tapusin si Krebscom pero sinagip ito ni Rem. Tinuro ni Shira kay Krem kung paano magpasalamat at nang gawin niya ay naging emosyonal si Rem. Sinugod ni Diablo si Yulirex at wala siyang ibang opsyon kundi umatras sa oras na iyon. Sinabi ni Edelgard kay Krebscom na hindi siya maaaring sumunod sa loob ng lungsod kaya maghihintay siya ng anumang utos sa gubat. Dahil kilala si Krebscom, binago nila ang pangalan niya sa Krem para umiwas atensyon. Sa nagtanong si Krem sa pagkapagod ni Diablo at sinabi ni Shira ang katamaran nito kapag gumagamit ng maraming magic. Binunyag ni Krem na hindi siya naubusan ng magic at agad siyang nakakapagkarga matapos gumamit. Dahil wala si Rem, tinanggal ni Shira ang suot at nag-alok kay Diablo ng oras na magkarga. Nagtanong si Krem sa aktibidad at sinabi ni Shirang nagkakarga ito ng magic kaya sumali siya at nagustuhan ang aktibidad bago matulog. Si Alicia naman ay nasa kwarto niya at inaalala ang sinabi ng pamilya at hari tungkol sa pagbibigay prioridad sa buhay ng tao kaysa sa mga demi at ipinahayag na dapat tapusin ni Krem ang mga demi-human para sa ikagaganda ng mundo. Wala na ring spell kay Sadler na ngayon ay target na si Diablo dahil di siya naniniwala sa kapangyarihan nito. Habang papunta sa cafe, kumanta si Sherat Krem ng cookie song at sumali si Rem. Nakarating sila dito at si Celestine at Diablo ay nag-usap tungkol sa sitwasyon. Ito ang nawalang alaala ni Krem at ayos lang kay Celestine manatili si Krem sa lungsod dahil kontrolado siya. Mas madali rin siyang mababantayan kung sakaling magkaproblema. Habang pabalik sa napansin ni Shira at Dablong wala pala si Rem, Krem at Alicia sa likod nila. Tinignan nila ito sa ngunit wala doon, kaya lumabas si Diablo para hanapin sila. Makikitang dinala sila ni Alicia sa isang eskinita. Ipinahayag niyang hindi talaga sila nakikitang mga kaibigan at ginagamit lang ang mga ito sa pagbuhay sa Demon Lord. Sinabi niya kay Rem na baka may paraang mabalik ang alaala ni Krem, lalo na ang pagkauhaw sa dugo. Biglang sumulpot si Sadler at sinabi ni Aliciang si Krem at Rem ay mga tagasamba ng Demon Lord. Lumaban si Rem at sinamon ang isa sa pinakamalakas niyang halimaw pero nang umatake ito, bumuo ang mga tauhan ni Sadler ng kalasag at tinanggap ang tama. Napigilan nila ang halimaw at tinapos ito ni Sadler. Nadakip sila't dinala sa simbahan pero habang papunta ay nagising si Rem at inalok siya ni Krem ng cookie. Tinanggap ito ni Rem at sinabing kahit ginawang impyerno ni Krem ang buhay niya, hindi ito kinamumuhian at hindi nagsisising naging kaibigan ito.
Sinabi ni Rem ditong mangako siyang hindi magiging halimaw kahit bumalik pa ang mga alaala at manatili siya bilang si Krem na mahilig sa cookie. Sa simbahan, sinabi ni Sadler kay Rem na pahihirapan niya ito hanggang sa aminin niyang sumasamba siya sa Demon Lord. Nangatwiran si Rem ngunit wala itong pakialam doon. Nakiusap si Krem kay Rem na payagan siyang sunugin sila ngunit tumanggi ito. Nakiusap si Rem kay Aliciang iligtas sila't alalahanin ang lahat ng magagandang sandaling magkasama sila. Nagpakita ng emosyon si Alicia pero umalis. Pagbalik kay Diablo, naghanap siya sa buong lungsod pero hindi sila nakita. Inisip niya kung sino ang makakatulong nang biglang marinig si Emil at Sylvia sa gusali. Pumasok siya agad at nakipag-usap sa dalawa, ngunit hindi niya alam kung paano humingi ng tulong bilang isang Demon Lord. May isang batang lumapit kay Sylvia at sinabing nakita niyang dinala si Rem at Krem sa simbahan. Nagpasalamat si Diablo sa bata at tumakbo sa simbahan at nagulat si Emil at Sylvia ang nagpasalamat ito. Sa simbahan, tinali ni Sadler si Rem at hiniwa ang tenga, kaya patuloy na nakiusap si Krem na tapusin sila, ngunit ayaw ni Rem. Sawa na si Sadler at inatake si Krem at doon nalantad ang kanyang sungay bilang Demon Lord. Iniisip ni Sadler na demi-human si Krem, kaya wala nang problema sa kanyang saktan ito, ngunit pinalaya ni Rem ang sarili at tinanggap niya iyon para kay Krem upang mailigtas siya. Nagtanong si Krem kung pwede niya silang tapusin at umalis kasama siya, ngunit muli itong tumanggi bago isaksak ni Sadler ang lahat ng espada rito. Tumingin si Krem kay Sadler at nawala ng kontrol, at gaya ng iniisip ni Alicia, ang tunay na galit ang gigising sa Demon Lord. Nagwala si Krem sa matinding galit at sinuot ang armor ng Demon Lord. Hinamon ni Sadler si Krem dahil iniisip na siya ay isang Diyos. Gumamit si Krem ng spell na tumarget sa mata ni Sadler, at nilibing ang lahat ng pagnanais niyang maging Diyos. Pagkatapos ay madali niya itong dinurog, kasama na ang buong simbahan. Nagtipon ang Fallen Army sa labas ng lungsod at bumalik si Celestine sa tore upang siguruhing maayos ang barrier. Narating ni Diablo si Krem at sumunod si Sherat gamit ang mata ng ibon, ay natuklasan ang lagay ni Rem. Binigyan ni Diablo si Shira ng healing potion para kay Rem at pinaiwan na sa kanya si Krem dahil siya lang ang makakapigil rito. Sumali si Alicia sa Fallen Army at binunyag ni Edelgard kay Ulirex na ito ang responsable sa galit sa puso ni Krem at pagpapabangon sa kanya bilang tunay na Demon Lord. Sa tore, sinabi ni Sylvia kay Chester na lumayo sa bilog ng Demon Lord dahil lumalaban si Diablo kay Krem. Samantala, sinubukan ni Diablong kausapin si Krem ngunit bulag na ito sa galit at hindi na siya kilala. Sumugod si Krem kay Diablo ngunit umiwas siya at nagsimulang tumakbo upang ilayo ito sa dadaanan ni Shira. Nagpatuloy si Krem sa pagsalakay, ngunit nakaiwas pa rin si Diablo at nakaisip ng paraan upang gamitin ang ultimate attack nang hindi nasisira ang barrier. Dito'y naghanda siya para sa ultimate attack. Sinuri niya ang galaw ni Krem at napagtantong gagamit ito ng long-range attack kung saan nasalag niya iyon ng volcanic wall. Nadistract siya at ginamit ni Krem ang pagkakataon. Sumugod siya rito, ngunit binalik niya ito at pinabagsak si Krem. Gayunpaman, hindi siya nasaktan at halos agad-agad ring sumugod kay Diablo. Samantala, binuhay ni Shira si Rem at binanggit si Krem. Sinabi ni Rem na nilinlang sila ni Aliciang kasabwat si Sadler. Dinukot sila at nang tatapusin na ni Sadler, nagwala si Krem sa sobrang galit at naging tunay na Panginoon ng mga demonyo. Nagsimulang maghagi si Krem ng bato at lapida kay Diablo at nakatama ng isa. Binaliwala niya ito at nagpatuloy sa paghahanda ng ultimate attack, ngunit nang kumuha ng healing potion, napagtanto niyang nabigay na ito lahat kay Shira at wala nang naiwan. Nalito siya saglit dahil hindi pa kailanman kinailangang makipaglaro sa iba o gumamit ng healing potion sa ibang tao. Nagsimulang magtapon si Krem ng kung ano-ano at bago tamaan ang mga babae, bigla uling sumulpot si Emil at tinanggap ito. Naghanda si Krem ng isang atake at nilunsad ito kay Diablo na sumira ng isang bahagi ng kastilyo. Umiwas si Diablo at handa na rin ang ultimate attack niya. Tiniyak ni Emil kay Diablong ligtas ang mga babae, kaya nilunsad niya ang elemental attack na lubhang puminsala kay Krem. Ngunit hindi sumusuko si Krem at nagpatuloy sa paglaban nang biglang dumating si Rem at Shira para makipag-usap sa kanya. Pinakalma nila ito at kumonekta sa kanya. Sinabi ni Rem na gusto na niyang bumalik si Krem sa kanila, kaya naman umalis na ito sa armor at niyakap sila. Kasabay nito ay halos bumagsak si Diablo. Kinumusta siya ni Emil pero ayaw magpakita ng kahinaan ni Diablo bilang isang Demon Lord. Napansin ni Ulirex na wala ang Demon Ring ni Krem at nagbanta kay Alicia at Edelgard sa pagtitipon ng Fallen Army at pagbibigay ng pangakong sablay. Pinaghanda ni Edelgard si Alicia bago siya magdulot ng distraksyon at tumakbo.
Pagbalik sa sirang simbahan, lumapit si Sylvia sa grupo at sinabi kay Diablong hindi maaari ang pagiging Demon Lord ni Krem sa lungsod. Nag-isip si Diablo at napansin ang collar sa leeg ni Shira, kaya nagkaroon siya ng ideyang gawing alagad si Krem. Sinabi niya ang ideya kay Krem na medyo nag-aatubili nung una, ngunit pumayag rin matapos siyang himukin ni Rem at Shira. Ginawa niya ang ritual kay Krem at naalis na ang pag-aalala ni Sylvia. Pagod na naman si Diablo gaya ng lagi. Inimbita ni Rem at Shira si Krem na matulog kasama sila, pero nagtanong ito kung nag-aalala sa kanyang masaktan sila dahil pinahamak niya ang ilang mortal sa kanyang galit at sinubukan silang tapusin. Tiniyak ni Shirang hindi at nagkomento rin si Diablo sa mga atake niya at hindi siya magagawang saktan nito kahit gustuhin niya. Nagalak si Krem at nagmadaling tumabi sa kanila. Biglang pumasok si Alicia at tinutukan ng kutsilyo si Shira at sinabing gamutin ng Demon Lord ang sugat ni Edelgard. Nakumpirma ni Diablo ang kanyang hinala kay Alicia at Edelgard. Nakilala nila ang isa't isa dahil hindi nagtanong o nag-alala si Edelgard noong naroroon si Alicia sa tore. Nagdalawang isip si Krem sa pagtulong kay Alicia dahil siya ang nagdulot ng lahat ng kaguluhan. Nagtanong siya kay Diablo na pinatulungan sila kaya ginawa niya. Nagamot si Edelgard at nagtanong kung mananatili si Krem sa mapayapang anyo. Kinumpirma ito ni Krem at inutos kay Edelgard na maging mapayapa rin. Tinanong ni Rem si Alicia sa mga naging aksyon niya at kung paano naging tagasamba ng Demon Lord ang isang Imperial Knight. Pinaliwanag ni Alicia kung paano pinakita ng mga magulang at lahat ng tao ang madilim na bahagi nila at pinilit ang walang katuturang katuwiran sa kanya, kaya lumaki siyang nag-iisa at malungkot. Alam yun ni Diablo dahil wala ring tumanggap sa kanya at laging naglalaro ng mag-isa. Tinanong ni Alicia kung tatapusin siya ni Krem dahil siya ay traitor at wala ng silbi para mabuhay. Tumanggi si Krem at nang subukan ay pinigilan siya ni Diablo. Sinabi ni Alicia kay Diablong siya ay nag-traitor sa lahat ng Imperial Knight at hindi na siya nararapat mabuhay. Pinunto ni Diablong ang katapatan niya sa posisyon ay pinwersa lang sa kanya. Sinabihan niya itong mabuhay at magpakatotoo. Sinabi rin ng grupong sa kabila ng mga ginawa, siya ay tatanggapin nila at pipigilang maghari ang madidilim niyang pag-iisip. Lalong napagod si Diablo sa paggamit ng magic upang pigilan si Alicia, kaya tinanggal ng mga babae ang suot upang makarecover siya at muli itong nawalan ng malay nang lumapit ang mga babae sa kanya.